Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marhay na aga po sa Indogabus. Uya po ang headline kanda sa tuyang mga barata sa ladua lokal. Sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, ako po si Junel Cuba. Sarong islang barangay sa Karamuan, Camarines Sur, 24/7 ang kuryente sa tao kanda pagtama kanda bagyong Christine. Bilang kan mga rehistradong mga botantes para sa 2025 eleksyon sa Bicol, suminakat sa 4,068,307. Police Brigadier General Dizon nagpartisipar sa Regional Preparedness kanda PRO5 laban sa papaabuto na bagyo. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, DepEd sa Kabikulan nakapagpaluwas na ni naabuton sa 121 milyones pesos para man sa mga eskulan sa Bicol na naraot kanda bagyong Christine. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sinasabi subuot na mga benepisyaryo para man sa pangtawid pamilya gutom digdi sa laog kan na syudad kan na Naga igwanin na reklamo. Nagkapera lang yan sa mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabus. Ako po si Junel Cuba. Ngunya na sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, parong kan Kawad Kalinga, nag-groundbreaking kan Sudma, digdi sa laog kan Syudad Canaga. Kasudmang pagkaaga pinagibo na nagayon na JK Gawad Kalinga Village groundbreaking ceremony dyan sa parte kan Sitio Salonggigi sa Kararayan sa laog kan Syudad Canaga. Pinanginutan niyan kan Housing and Settlement Development Office HSDO. Sharing man na kaibanan ang nagkapira nga mga opisyalis ka na syudad ka na Naga, pati naman na anda busy alkalde. Sigun sa mga netizen na magayon subuot ang programa alagad ini ang naaluan subuot na nin politika kan nagtaunan nin minsay si Alkalde Nelson na ligasyon sa programang Ginibo kung sain garo subuot ini nagkampanya ang alkalde kan syudad Canaga. Sigun kaya sa alkalde na siligasyon sa saiyang minsay na pinagbugat-butasan. Ang sabi kani sa Tagalog, kahit matapos na po ang aking termino bilang punong lungsod ng Naga, asahan po ninyo ang aking suporta, lalong-lalo na kung bibigyan nyo ako ng oportunidad na maging congressman ng 3rd District ng Camarines Sur. Dagdag pa ni Alkalde Nelson Ligasyon, dadalhin po natin sa Pili, dadalhin po natin sa Calabanga, dadalhin po natin sa Ocampo at sa iba pang
pamayanan sa ibang lugar sa labas ng 3rd District Camarines Sur. Anasambit ng okasyon, ginamit na naman ni ligasyon sa pamumulitika ang nangyaring pagkakaigwanin groundbreaking ceremony kanda nagayon JK Village na igwanin 30 harong asin ipigtaukan Gawad Kalinga Community Development Foundation. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Islang Barangay sa Karamuan, Camarines Sur, 24 oras o 27 o 24 o 24/7 ang kuryente sa tao man kan pagtama kan Bagyong Cristina. Sa tao kan pagtama kan Bagyong Cristina na nagbunga ninda kulang distroso asin maiwas na parte kan Bicol Region nagkaigwa ninda mahiwas asin kawaranin kuryente na nag-abot nin nagkapirang aldaw antes nini na ibalik ang serbisyo. Alagad sa sarong Islang Barangay sa Karamuan, Camarines Sur, nagdanay na may kuryente sa tao kan hagupit kana sambit ng bagyo ang isla kana hapunan. Sigon sa First Philippine Holding FPH, nagkaigwanin matibay na supply kan kuryente, ninuli kan pinagaapod na microgrid na ini pinagapasudod kan FP Island Energy Corporation. Sa dita subuot ana na gunong distroso sa generator asin distribution line gikan sa makusog na duros asin na pagkaraot kan mga kahoy siring manda kan FP Islands General Manager Larry Evangelista. Afer kaniya egwanin na duwang microgrid sa parte mismo kan lahoy asin na kinsalag kung sain na temporaryo ining pinagpapundo bago pa magkaigwanin landfall ang Bagyong Cristina. Nagbalik ang operasyon sa 11 sagud ng 13 na barangay, nagkapirang oras matapos ang nasambit ng bagyo. Nagtao ang microgrids ni na kuryente sa mga hararayong mga lugar sa Pilipinas. Ninulikan konektado man ang grid asin na madaling ma-access and dakulang power distribution utilities. Ang nasa hapunan ang sarong renewable energy, solar energy na igwarin battery asin iba pang pinagkukunanin kuryente na sarong diesel generator set. Ang microgrid na pinagpatindog kan Disyembre 2021 nakapagdul nin kuryente sa abuton sa 2,000 nakarungan sa tulong isla kan hapunan lahoy asin kinasilag kung sa inda tinawanin pagkakataon na maka-access nin 24/7 na kuryente, internet, printing services asin iba pa na makakatabang sa pag-adal asin negosyante o negosyo kan mga residentes. Parte sa pinag-aapod na regenerative mission kan EPH sa pagdulnin oportunidad sa mga Pilipino na magkaigwa kan pinagapod na 24/7 na kuryente bago ang operasyon kan mga microgrids. Mayong kuryente ang mga residentes asin na naglaom lang sa mga generators na naggagana sa laog ni nagkapirang oras. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, remedial klase sa Naga kay Puan uli kan haros 2 simanang suspension kan klase. Daryl Banya sa detalye. Nagtutubod si City Administrator Lito Del Rosario, naging pamayo kan Committee on Education sa Sangguniang Panlungsod sa Naga na kinakaipuhan magkaigwanin mga remedial classes sa karigdaang mahitnuan ang naging kakulangan sa aldaw kan klase asin man pagkanood kan mga estudyante na hindi naman subot kan DepEd o Rugnakan Schools Division's Office din sa syudad ni Naga ang pangaipo kay ni kung kaya nagkaigwanan ng koordinasyon asin man pagurulay para sa sistema sa pagbuelta kan eskwela na piglalauman makalisan pag-agi ka nagkapirang bagyo o kalamidad. Sinabi ni Del Rosario na kaipuhan ang remedial classes ng huli man ta 2 simanang gayo na mayong klase ang mga kaakian
Pero sa mga problema ngunyan, sa pagwelta kan klase sa Naga, iyo ang mga nagkabarasang libro at yung mga gamit kan mga eskwela. Minuli kayo ni sa syudad ni Naga, nagpaluwas na ni nasa 10 milyon pesos para man magamit na makukuahan kan cash o financial assistance na itataw sa lambang pamilya sa syudad ni Naga, urog na sa mga may akik na nagklase sa mga pampublikong eskwelahan. 500 pesos para dahil ni makatabang sa pagbakal ng mga gamit kan mga kaakian. Dagdag na barata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa 4,068,307 ang rehistradong mga botante sa bilog na Kabikulan ang naitalang bilang kan Commission on Election Bicol para sa nagdadagadang na 2025 national and local election. Basado iyan kay Abogado Maria Juana Isa Balisa, ang Regional Director kan Commission on Election sa Bicol. Aabuton sa 18,000 na mga botantes sa Riyon Bicol ang natanggal sa listahan matapos na dai makapagbuto sa duwang magkasunod na taon o duwang magkasunod na nakaaging eleksyon. Sa tao kani, puspusa na ang girigibong preparasyon kan sinambit ng ahensya para man sa papaabuto na 2025 eleksyon. Arog kan training sa mga paratukdo, pag-recruit nin mga tauhan para man sa perilian, pagdemo kan mga bagong automated counting machine ACM asin iba pa. Ipinagpahig ni Abogada Balisa na papakusuguninda ang koordinasyon sa mga local government units asin man deputized agency sharing man i-optimize ang pagtagama asin mapagkukuanan nin logistic asin degdi tatawanin atensyon ang kakulangan asin kusog kan tao asin pag-upgrade kana sweldo tangan iman na masiguro ang seguridad asin man ang matuninong na pagkakaigwa ka na pag-implementar kadagdadangadang na perilian. Dagdag pa na magkakaigwa man ni na mall voting sa tulong darakulang mga malls sa laog kan syudad kan Legazpi. Gigibon man sa mga mall sa SM, Alaya Mall sa asin Pacific o Ayala Mall sa asin man Pacific Mall para sa buot mas komportable ang mga botante. Nagtutubod si Abogada Balisa na makakamtanin daliwat ngunya na paabuton ang eleksyon na ang panginginot sa bilog na nasyon sa pinakamarikas na pag-transmit kan resulta kan perilian asin sa pagproklama kan mga kandidato na dati nang nakamtan kana sa indang ahensya kan nakalis na 2022 national and local election. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, konontan niya magali ki Boyet Paderes. Boyet. Nagboluntaryo ng pag-evacuar ang perang residenteng naka-star sa low-lying area sa nagawin sa posibleng humakan mga binabantayang bagyo. Pero sa mga evacuate na hali sa Barangay Triangulo na yan sa Triangulo Elementary School, sabi na inamayan nila ang pag-evacuar para dahil na maabutan ng baling gaso maglangkaw ang tubig araw kada kaaging bagyong Christine na intirong narot ang sendang harong. Sa monitoring man kan LGU 43 ang nag-evacuar hali sa Barangay Santa Cruz, tulo sa Badatas asin sa Bagong Bayan Norte. Mientras tanto sa rekod kan Barangay Triangulo, nasa 71 pamilya pa ang nagtitira sa evacuation center bilang preparasyon naman sa paabuto na bagyong Ophel. Para sa Bibisius, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nag-atinder si Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office No. 5 sa Pre-Disaster Risk Assessment PDRA meeting kanda nagtalikod na aldaw kan Lunes duman sa Hadjong Hall Office Civil Defense 5 Camp Brigadier General Simeon Ola.
sa Legazpi City sa Albay. Pinaginutan ang pagkakaiguanin meeting ni Director Claudio L. Yucot, ang Regional Director kan OCD5, asin Chairperson kan RDRRMC sa Kabikulad, na may obato na prepararan asin nandaan ang posibleng epekto kan papaabuto na bagyo asin sigurado na anda kaandaan kan mga ahensya sa pagdulnin suporta sa komunidad. Ipinagpailing ni Police Brigadier General Dizon an sa iyang dedikasyon sa kaligtasan kan riyon sa paagiman kan aktibong pagpartisipar sa mga araw kaning mga insidente o mga lakdang sa iyang padagos na pakikipagtabangan sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno. Mas pinakusog kani ang kampanya para sa kaligtasan kan kada na mamanwaan sa Bicol Region, katuwang ang manlayla ng mga sektores tanganing masiguro ang mas marikas marhay na pagtao nin sokoro sa anuman na klase nin kalamidad. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, 16 na mobile kan Naga City PNP nalubog sa baha, re-ribayanin bago. Boss O kay Isminda sa detalye. Pinagkakumpirmar ka Naga City PNP na 16 na mobile ka Naga City Police ang nalubog sa baha. Ang pinagkumpirmar mismo ka na Chief PNP na reribayan. Matatandaan ang Chief ka na PNP nagsabi na ang gabos sa binaha na lugar, partikular na mga police station, nalubog sa bahaan sa indang mga sasakyan, seriman mga office supply, partikular na mga computer ang reripayan kanin bago kan National Office asin ini pinag-a-account sa Naga City PNP 16 na gayong mobile ang nai-record na nalubog sa baha durante kan magkaigwanin mahiwasan na pagbaha digdi sa Naga City PNP. Sa record natin, meron po tayo halos inaabot po na 16 na mga iba. Kasama kasi yung motor. Ang iba na gawa na mai-restore, pero sabi nga ng ibang ng mga mekaniko, under observation kasi it requires yung problem pag nabaha ang mga sasakyan. And then, as per part ng aming punuan, nag-pledge naman ang aming RD na dadala dito sa yung issue na madagdagan talaga ng mobility asset yung NCPO. Party ka na pahayag ni Darius Sula Naga City PNP, Deputy for Administration, na kung saan ang 16 na mobile kabali na ang anom na motorsiklo na pagsasadiri ka na Naga City PNP gabos ini re-repayanin pago dawa pangani pwede pa man i-repair asin maidagdag na mobility kana PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kada sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Departamento kan Edukasyon nakapagpaluwas na ninaabuton sa 121 milyones pesos para man sa mga eskwelahan sa Bicol Region na naraot man kan Bagyong Christine. Nagpaluwas ang Departamento kan Edukasyon kan Rehabilitation Fund na nagkakantidad 121.8 million peso para man sa pagpapakaray kan mga eskwelahan na naraot kan Severe Tropical Storm Christine o Trami na tuminama sa Bicol Region ka nakalis na bulad. Sabi kan Edukasyon da Regional Director Gilbert Sadsad, pinagpahayag ni Director Sadsad na ang importansya o ang kantidad gagamiton sa pagkukumpuni kan mga nagkararaot na mga eskwelahan, pagbakal kana mga karibay para man sa kagamitan, sharing mad sa parte mismo kana mga classroom na grabe nga nadanyaran. Magkakaigwanin na set up kada temporaryong espasyo sa mga eskwelahan asin na makakuanin na mga materialis sa pag-aadal sa 121.8 milyones pesos na alokasyon
30 milyones 780 mil pesos ang ipinagtagama para sa clean-up drive sa mga classroom na apektado kan sinambit ng baha. 17 milyones 472 mil 334 pesos para sa pagpapatindog asin pag-set up kan mga temporaryong mga lugar na pag-aadalan kung sain ana mga eskwelahan o classroom sa presente ginagamit bilang mga evacuation center. 48 million 99,408 pesos para man sa mga minor de edad sa minor de edad sa pagkakaigwa ni pagpapakaray kana mga classroom. Sharing man 25 million 567,378 pesos para man sa temporaryong tubig, sanitasyon asin man pasilidad sa parte mismo kan kalinigan. Ang mga pundong ini kinuagikan sa Disaster Risk Reduction DRR budget kan departamento asin nagdul na sa mga division office kan mga eskulahan kan mga probinsya asin syudad. Sabi pa man ni Sadsad, ang school division kan syudad Canaga nakaresibikan pinakadakulang budget na may kabilugan 66,861,121 pesos. Sinundan iyan kan probinsya kan Camarines Norte na igwanin 36,432,000 pesos. Asin ang Catanduanes ay guaman nin 7,164,000 na naresibi. Ang probinsya kan Camarines Sur 7,155,000 pesos. Nakaresibi ang Sorsogon City nin 2,316,000 pesos. Asin ang syudad kan Iriga 1,267,378 pesos. Ang mga syudad kan Legazpi, Masbate nakaresibi man nin 75,000 pesos. Basado sa partial assessment kan Department of Education, ang kabilugan na naireport na distruso ang igwanin 520 na eskwelahan sa riyon nasa 299.67 million pesos. Sharing man, ipinagpahid kan DepEd Bicol ang kabilugan na 23,261 na pidaso na naraot na kasangkapan sa eskwelahan. 60,387 ang naraot na mga kagamitan sa pang-eskwela asin 2,708 naraot na mga computer. Na itala kana Ligao City ang pinakadikit na naraot na mga kasangkapan sa eskwelahan na may 98 pidaso lang, mantang ang Iriga City na pabareta na mayo nin distroso sa anuman ang mga computer. Sa presente nakapokus ang departamento kan edukasyon sa rehabilitasyon, pagbalik kan mga pasilidad kan mga eskwelahan, pagpapatindog sa mga temporaryong pasilidad sa pag-aadal kan mga estudyante at sa pagsasagibo kan mga clean-up drive sa gabus na mga classroom o eskwelahan na naapektaran kan Bagyong Christine. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Direktor Gilbert Sadsad kada Bicol. Nakarelease lang kami ng 192 million para sa disaster reduction program sa buong Bicol. Digdi sa puon pa ka itong January. Pero digdi sa Typhoon Christine, ang nai-release sa 102 million para po sa pagpalinig, pagkaigwaning temporary learning space, itong garo makeshift building, as in itong repair duman sa mga minor repair, minor damage sa mga classrooms. So nakarelease na po kita kayan. Kaya ang mga schools pwede na sindang releasean naman kan sa indang mga division ning panglinig as in pang patugdok ning temporary learning space as in pang repair duman sa mga minor damage. Yan po. Si Direktor Gilbert Sadsad kan Departamento kan Edukasyon sa Kabikulan. Mientras tanto, mga stranded dyan sa Pasakaw Port na makakapagbiyahe na ngunya na aldaw.
Mike Gravito sa detalye. Mga kalis, nagkapergal daw na pagkaka-stranded sa Panokan, kanina pasakaw Cabar del Sur, sa Ngugan, makakalarga na ang mga stranded na mga pasahero na papasarig mo kuman sa Masbate. Kung kasuma, kan hinali na ang nakabaderang signal, tropical cyclone wind signal number 1 sa Cabar del Sur, alagad amay pa, nag-desisyon na ang kumpanya kan Roro na dainaman muna magbiyahe. Yan ninhuli huri na kan sa Indag Maricili na may naning typhoon signal na nakabaldera sa probinsya. Sinabi sumuot kan kagarugaring kan barko nangunya na aldaw, sigurado na maamay ang barko na mahari duman sa Burias Island papasarigon digdi sa port kan Banwaan kan Pasakaw kung ka pinaga-andaman alas 10 ngunya na aga makakapagbiyahe na nasa 34 ng mga stranded na pasahero kasi nini posible na dugang pakasugmang hapon na paulit duman sa probinsya kan Masbate gikan sa Metro Manila. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal pig kumpirmar ni Barangay Captain Paul Santos kan Barangay Sabang duman sa Banuan kan Calabanga Cabar del Sur na daiman na danyaran kan bagyong Christine na anda Leydar na pig patindog dyan sa San Miguel Bay partikular na sa Barangay kan Sabang na iyo anda minasukol kanda duro sa sinambit ng lugar para sa planong pagpapatindog kanda pinagapod na wind farm o windmill bilang parte kan paghanap nin dugang na source nin kuryente sa pagiman kan solar energy. Tulos-tulos na pigya bisita asin pig-check kanda kontratista ang leader sa Barangay kan Sabang asin diniklara na mayong damage ang sinampit ng proyekto. Uya si Barangay Captain Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Kamsur. Barangay Sabang, igwalan po kami katong inapod na LiDAR. Ang LiDAR po, nagre-rent yan sa ibabaw kang fishing port. Ito Okay. ay nagsusukol kang duros gikan sa San Miguel Bay para sa proyekto ninda na wind farm or windmill dito sa offshore, sa dagat mismo. Iyo po, pag-abot ko duman sa LiDAR, dahil gayo nagkaigwan ng problema, may mga nag-check man pong mga eksperto rito mismong kontraktor na nag-bisita. Pag-abot naman sa harong, igwalan kaming 9 partially damaged po, may kaming totally damaged dito sa barangay. Mientras tanto, balik na sa normal ang trabaho kan mga residentes kan Barangay Sabang sa Calabanga, Cabar del Sur. Orog na itong mga parasira asin mga negosyante. Ninhalang na sira. Egwa, subuot nin mga bangka na nadamage man, alagad bako man subot na grabe, daima naglampas sa seawall ang tubig dagat. Bakong arog kan ibang mga bagyo, kaya daima naapektaran si mga residente sa sendang barangay. Uya pa si Kapitan Paul Santos kan Sabang, Calabanga. Di po, actually, right after kang Bagyong Christine, balik man lang po sa normal na hanap buhay si mga taga-Sabang. May mga nagbabarati, may mga nagdadakop ng sira. Sabi ko nga po, demang gaya na apektaran si dagat, even si mga paralahod. Igwaman mga na-damage na baruto pero bako pong grabe. Igwaman mga, sabi ko nga po, si tubig dagat, din gayo day po siya nagbaba o day po siya naglabaw dito sa seawall. Today pong gayo kami binaha. So, ngunyan po, okay man ang production. May mga dried fish dito sa Muya, may bulinaw, may abo, may balana, kung ano-ano pang klaseng dried fish yan po hindi dito sa Muyang Barangay. Sangunyan na buhay ang negosyo kan dry fish sa Barangay kan Sabang, Calabanga. 90% kan mga naka-star sa sinambit ng barangay. Ang hanap buhay, iyo ang pagsira asin haros gabus na suna, igwanin mga tuyong sira. Uya si Barangay Captain Paul Santos. Iyo po, actually sa website or sa Facebook account po, mayo po kami kayan. Sa totoo lang po, digdi sa Barangay Sabang, masasabi tang mga 90% ka mga naka-star digdi, talagang ang hanap buhay sa pagsira. So magdigdi ka lang po sa Barangay Sabang, anywhere po, kung saan man na zona, igwa ka mababakalan ng dried fish. Kumbaga, mamimili ka na lang pag-abot sa kalidad, pag-abot sa presyo, duman ka na lang po ma-adjust. Pero pag-abot kaya sa kumbaga sa pag-promote ng sa mga businesses, given na po ang Barangay Sabang na talagang dried fish po ang pinaka-produkto dito sa Samayang Barangay.
Mientras tanto, sa pagtaunin relief o ayuda duman sa mga residente sa per family, ana panaukan mga opisyalis kan Barangay Sabang bakong arog kan mga nakaaging bagyo na kada household and distribution kan mga relief. Alagad nyo niyan, kada pamilya tinatawan para gabus. Abuton kan sinambit ng ayuda ali sa gobyerno maski pig dirikit sana basta gabus matawan. Uya si Barangay Captain Paul Santos kan Sabang, Calabanga. Tungo niyan po ang relief distribution. Per family po ang tao kanipa kung per household. Usually po kaya ka mga nakaagi, perming per household. Kaya ngunyan gabos na pamilya. Sabi ko nga di baling tigdirikit basta gabos na pamilya igwa. Yung mo lang po yan ang pig pupunta sa permi sa administrasyon tangon yan na dapat gabos matawan, di baling tigdirikit basta gabos igwa. So hagad ko lang po sa mga taga-Sabang, sabi ko kung may problema, permi man akong yaon sa barangay hall, magpaabot lang po konsentang concern and kung kaya pong aksyon ng tulos-tulos, kikibuhat na pong paagyan. Pero kung kaya po iagi sa tamang proseso, dapat pong iagi sa tamang proseso. So yun lang po yan, hagad ko lang po na kooperasyon and pagtarabangan ta po na maging progresibo ang Barangay Sabang. Si Barangay Kapitan Paul Santos kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, maski nga ni daima nagtama ang bagyong Nika asin na mayo nindara nga makusog asin na kadakol na oran. Pig pasudod man giraray kanda LGU sa Banwan kan Binalabak, Camarines Sur ang pagpapaibakwar sa mga residentes bilang pagpapasiguro kan sa inang mga buhay. Nadara na kaya ninraya ang LGU asin man ang mga residentes kan nakalis na bagyong si Christine Kunsain interong binaan sa indang lugar. Kaya kan nakalis na aldaw kan Domingo pano naman nin mga evacuees ang mga evacuation center asin munisipyo kan Banwaan kan Minalabak, Camarines Sur. Uli man kan pag-ibakwar kan mga residentes. Pasalamat man ang LGU sa tabang napadagos na itinatao ni President Bongbong Marcos asin man ni Gobernador Luigi Villafuerte pati naman ni Congressman Elry Villafuerte sa mga residentes patin mga parauma. Uya si Mayor Chris Lizardo kanda Banwaanin Minalabak, Camarines Sur. Tama po yan. Pagkatapos ni Christine, dakol pang mga bagyo ang anggihid sa tuya. Yaon si Leon, si Marce, kasudma, si Nika. Kaya paano naman po kitang evacuees mo niyan para sa pagpaibakwar ta kasudma. Si mga damages, damot. Pasalamat po sa Pangulong BBM, kay Kong Elry, Gov. Luigi, sa mga nagtarabang, baga nabawas-bawasan si Satuyang Tagabatan, lalo na ang mga constituencies niya to dito sa Banwaan, halos gabos pong affected na tawanan ng relief, yung mga farmers na tawan man pong ayuda, then si mga iba pang individual, may mga makukaman pong ayuda. So hopefully, di naman magtama. Paano po? Ang karayan lang kasudma, nagpa-preemptive evacuation kita, ang tao nagtugon po tulos. Then si mga personnel na perming nag-iisip na ayaon pa rin ng pagduwa-duwa kung talagang tatamaon kita o dahil. Importante po kasudma, talagang si consensus. Iyon na to na maski tayo nag-agi, lapwas lang, naka-station pa po mo yan sa mga designated command post, advance post, and choke point. Isa to yung mga personnel, PFP, PNP, MDRRMO, responders, rescuers, volunteers. Kaya po, kung may mga pangit na nangyari, igwa man pong darang karahayan. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Chris Lizardo kan Minalabak. Mientras tanto, apat ang nagadan sa Banwaan kan Minalabak, Camarines Sur sa pigwalat kanda bagyong Christine. Gabus ang mga ni ang biktima nin pagkakalamos
saro digdi ang sinasabing yaon sa uma asin may dinadakop o nagdadakop ning gamgama alagad na lamos. An saro naglalakaw sa gilid kan tinampo maga aramigo igwanin mag live-in partner na badus na nabulsat pig tarabangan na kan mag-aramigo na ihawas alagad pighanod sa baha ana amigo na sapud an live-in partner na lamus. Ansaro igwa manindarang pagkakanda gikan sa probinsya kan Albay para sa pamilya pigsaway ken mga pamilya asida barangay official na daina muna magsagasa sa baha uli ken makusugan sulog nahiling na lang kan pamilya na nalubog na anasambit ng biktima. Anibang mga biktima parehas man ang nangyari uli kan baha nadarakan bagyong Christine sinda nagkaralamos. Uya si Mayor Chris Lizardo kan Minalabak, Camarines Sur. Kan nakaagi pong Christine, igwa po kitang after kan pakaagi niya, so igwa po kitang narestrong apat na casualty. Si Saro po nasa uma, sabi may tigdakop na gamgam na ianod. Si Paruman, garo naglakaw-lakaw sa gilid kan si Tinampo, mag-aramigo, may sarong mag-live-in partner. Nahulog po nabulsot si live-in partner na babae. Pados, pinuwangan kan si duwang kamigo, saka so partner. Inanod po si partner, saka so amigo. Nasapod so amigo, so partner niya po dahil na nasapod. Saron naman po may darang pagkakaan hali sa Albay, dara sa pamilya. Pigsasaway kan mga kapamilya, kan barangay officials na dahil na mo na magpagasa sa baha, makusog ang silog. Kaya lang pag turo-turuninong kan iristorya, nahiling lang po ninda, nagbabaktas na sa kalabaan kan baha si sendang kapamilya and naglubog lataw. Yun na lang po to so nahiling ninda na iba po arugmanggayan so nangyari. Darakan halang tao na tubig baha pigdara sa ni Christine. Si Mayor Chris Lizardo kan banwaanin Minalabak, Camarines Sur. Natugang yan ang katiripunan kan Bareta alas 7. Sa pangaran kan sa tuwing na kaibanan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sinong para Bareta si Jonal Cuba. Mabalos po kan sa po pagkatabay. Salamat po mapa sa tuya pulugod, ang biyaya patin, ang bendisyon kan mala Diyos. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.